nga niyo kami ngayon din sa bukid mga kamangyan. Dahil nga niyo birthday na rin aking cute na pamangkin ay for the go. Bala rin nga pala yung pamangkin ko na may birthday mga kamangyan. At alam ko naman na pamilyar na kayo sa kanya. Gawa ng show yun lagi nang gugulo din sa video pag kami nagaluto. Bala siya ay 2 years old na ngayon. Kaya arit ahandaan namin. Ay aga-aga pa nga nila ang huay. Abalang-abala na kami. Gawa nga ni magaluto kami nung kaldereta, nung suman, yung fried chicken. Tapos yung ibang handa, imabili daw yung mami niya. Wow, mami. Doon nga niyo sa bayan. Gawa ng masasarap yung mga palabok doon. Yung mga lumpia, ganyan. Gawa ng kapag lato yun, alutuin pa din. Baka kami kapusin na sa oras. Ay habang busy-busy sila diyan doon sa paggagayat ng mga agamitin doon sa kaldereta. Ay, hindi naman ako sa may balon na tinahugasan ko aring karne na binili namin sa palengke. Bali 10 kilo nga nila ang aring binili namin mga kamangyan. Gawa ng alam nyo na, baka yung sobra-sobra ipampulutan pa ni paring Junyo. Tapos alam nyo naman, kapag gayaan na may mga inapagdiwang kami, inapagdiwang. Dito na ako kami napunta sa bahay kubo. Dito na ako kami naghahanda, nagaluto, nag-invite ng mga bisita. Para maganda yung view nila. Tapos kahit mag-ingay, gawa ng medyo malayo-layo naman nila sa kapitbahay. Ay, tingnan nyo naman, kahit may mga bata diyan, maghabulan sila diyan sa paligid. At dahil nga niyo, marinate pa naman aring kaldereta para mas malasa, ay direct naglagay na nga niyo ako ng toyo. Narayong ketchup, tomato sauce, tomato tomato paste. Grabe naman. Naglagay na rin ako din na rin pickles, konting asin, arayong suka, oyster sauce, paminta. Tapos syempre arayong sili. Tapos ayan, halo-halo laang. Mekos-mekos na yan ni Insan. Hinabol ko na rin na palang ilagay diyan aring pineapple juice mga kamangyan para talagang mas malasa. Kasi ababad lang yun ng mga 12 months. 12 months sobrang tagal. Mga 1 o 2 oras na namin yung ababad yan mga kamangyan para talagang kumapit yung lasa doon sa karne. Tapos habang inababatuyan dyan, hindi naman namin yung iba pang alutuin. Ay, for the go. Ay, alam nyo kahapon pa ako nagatanong sa mga kasamahan ko din kung ano ba nga yung gusto nilang ihanda. Kung kaldereta, minudo, apretada, michado. Siyempre isa lang doon sa apat para madali-daling magluto. Pati yun naman parang magkakaparehas din naman yung mga yun. Alam nyo, inaisip lang namin yung mga makain, baka sila ay malito. Ayun nga niyo, dahil madalas din naman namin ay inaluto ay kaldereta. Ay, di yun na lang. Pati sa tunay, gustong-gusto din talaga namin yung lasa ng kaldereta. Ang sarap iulam, ang sarap papakin, ang sarap pampulutan. Aba lahat na, nasa kanya na, ay sana all. Ano palang gata na inaintindi ni Nanay Dini ay agamitin para doon sa suman. Gawa lang yun talaga yung pinakang request nila, yung suman daw na ginawa namin dati nung may birthday din Dini. At dahil mabait kami, sige ba susunod, dahil napaka-uwi. Nagdala na rin na pala si Julina Dini na ring manok, gawa ng gusto nga niya niya ng fried chicken. At talaga buhay na buhay pa ay diarit nag-intindi na nga niyo din si Kuya Bunjing at saka aring si Ate Tintin para nga niyo ako ay makapagsimula ng magluto. Gawa ng maya-maya baka may dumating ng bisita. Ay diarit nilagay ko na nga niyo yung gata din ng mga kamangyan tapos yan ahalo-haluin lang yan dyan. So maya-maya alagay na diyan yung malaki. Tapos din naman sa isang tabi ay si Kuya Bunjing ay inaintindi yung kahoy na alagay diyan doon sa kaldero na apagpatungan ng suman mamaya. Hindi ko alam kung kahoy bagayaan talaga. Yan yata yung doon sa palapa ng niyo. Basta yung sariwa noon. Para yung suman hindi talaga lapat na lapat doon sa kaldero mamaya. Para siyang steam lang. Wow, steam. Pare baligar niyo pala yung itsura niya sa malapitan mga kamangyan. Kailangan din talaga siyang sukatin para talaga tamang-tama. Hindi ko lang alam sa iba kung paano magluto ng suman, pero sa amin ayan, ganyan yung ginagawa namin. Maya-maya dinaglagay naman ako ng asukal na puti dini. Kung yung suman na agawin namin ay yung manamis-namis. Tapos ayan, naglagay na rin ako ng konting asin. Saka nilagay namin aring malagkit. Ay naku mga kamangyan, kung alam nyo lang, ang binabad pa namin yan na magdamag doon sa tubig. Para mas maganda yung pagkakaluto, maganda yung texture. Wow, texture! Nasa 3 kilo nga nila ako pala yung malagkit na yan mga kamangyan. Pero pag yan ay naluto na, naku, marami-rami na rin. Parang pang pistahan na, gayon. Kapag nailagay na rin na yung malagkit, kailangan talaga ituloy-tuloy na yung halo. Hindi ko nga rin alam kung bakit. Hala, ay dinaglagay na ako si Ate Tintin ng asin dini sa karning manok mga kamangyan. Yan nga yung para doon sa fried chicken. O syala, napaka-arte. Pwede naman prituhin na lang ng diretsyo. May pag-ianggayam pa. Pero legit mga kamangyan, ang sarap niya kapag naluto na. Tapos ayan, naglagay lang siya dyan ng tubig. Tapos babad lang din ng mga ilang minuto. Ay for the go. Ang gusto nga niyo sana namin na suman ngayon mga kamangyan ay yung bagang sa palaspas. Ang kaso nga nila talaga yung mahabang oras yung kailangan doon. Matagal yung pagluluto ng gayon. Bali ang suman na yan mga kamangyan, yan yung matamis na yung di na kailangan ng sausawan. Pero nag-request pa rin sina Ate Tintin na gusto daw nila nung may sausawan pa. Ay napaka-arte. At dahil nga luto na rin naman yung malagkit mga kamangyan ay di ayan. At inapainitan lang nila diyan yung daon ng saging bago ilagay yung pinakang malagkit doon. So kailangan siyang iharang-harang diyan sa apoy para pag nilagyan na ng malagkit, hindi man mapupunit yung dahon. So medyo matibay-tibay na siya. Bigay lang pala yung paraan para maging matibay. Ay tingnan nyo naman, talaga napakadami nagatulong-tulong din sa paggagawa ng suman. Nandun si Nanay, si Inay ni Julius. Ay hello po Inay. Hoy! Nanay ni Ate Tintin, si Ate Shane, tapos si Ate Karen. Gawa ng yan ay malapit lang din So napadaan-daan na rin. Pag pala kami napunta ng bayan mga kamangyan, ang alam ko meron din mga tinda doon ng garning suman. Tapos yung isang piraso ay 5 piso. Tapos medyo maliit-liit lang yun, tapos medyo manipis. Pero talaga yung masarap, mabibitin ka, kaya mabili ka ng mga 5 piraso agad. Sa mga hindi pa rin na pala nakakaalam diyan mga kamangyan, yung pamangkin ho namin ay 2 pala. Yung dalawang yun ay si JC at saka si Asher, yun ay pamangkin namin doon sa panganay. So sa mga kapatid ko dyan, kung gusto nyo ng pamangkin sa
akin. Magsabi lang kayo. Agawan ko kaagad kayo ng 12. Hoy, napakadami. Ay, dere, pagkalagay nga ni ho ng tubig din yung mga kamangyan, ari yung nanay ni Ate Tintin ay naglagay naman ho din ng dahon ng saging. O, di kala nyo, basta-basta na lang inaluto. Talagang may proseso din. So, pagkalagay noong parang pinakang kahoy, naglagay ng tubig, naglagay ng dahon ng saging. O, ay dahil sunod na ho doon yung mga binalot-balot na malagkit. Kung napapansin nyo mga kamangyan na nitong nakaraan kapag talagang may mga birthday o may mga kailangang i-celebrate ay medyo naghahanda-handa kami kahit kaunti. Ala, ipagbigyan nyo na ho kami. Gawa nga ni ho nung dati ng mga bata pa kami, sobrang dalang-laang namin makapaganda. Gawa ng syempre, kapus na kapus din. Kailangan talaga kung may pera, kailangan i-budget ng maigi. Tapos nagkakameron nga nila ako ng pera na talagang medyo maalwan-alwan kami. Kapag anihan na ho ng palay, talagang mabibili ang ulam na gusto, makakapaganda. So ngayon sa panahon ngayon, parang gusto namin maranasan yung mga bagay na gusto namin maranasan dati. Lalo na ho ng mga bata pa kami, gayaan. Grabe, sobrang nakakaiyak to. Huy, napaka-OA. So ngayon naman ang mga kamangyan, yung inagawa ni Ate Karen na yan ay para ho doon sa fried chicken. Yan muna asaw-saw bago prituhin para crunchy, masarap. Alam nyo, sa sobrang sarap na rin, matatalo yung chicken dyan ng Jollibee. Huy, hindi, bakit mo naman kinalaban nyo? Tapos mga kamangyan, alam nyo ga, yung pamangkin ko na may birthday ngayon. Oo, sobrang bait nun, sobrang nakakahawa yung ngiti niya, gayaan. Tapos bata pala, ang makikita mo na grateful na talaga siya sa mga maliliit na bagay. Oo naman, ayun nga niyo, bigyan ko lang ng isang candy, bigyan ko lang ng isang snowball. Ay, tuwan-tuwa na. So kapag mga gayon, parang gusto kong bigyan ng isang ektaryan lupa. O hindi! Isa pang nakakatawa doon, kahit lalaki sila, yung dalawang magkapatid na yun, may mga nakita silang kalat, inalinis nila. So talagang matutuwa ako, ayaw nila ng makalat. Tapos mga kamangyan, minsan kasi, pag magkakasama kami sa bahay, kapag nag-promote ako ng mga product, syempre yung mga product dyan nakakalat. Hindi ko agad malilinis agad, hindi ko agad maliligpit. So yung panganay, si JC, sabihin nun sa akin, titang kalat. Tapos kapag hindi ko pinakinggan, siya yung magaligpit noon. So sobrang nakakatuwa, parang alam ko minana yun sa akin. Hoy, feeling! So ayan, nung mainit na nga niyo yung mantika mga kamangyan, ay dinilagay lang nila din ari nga niyo yung karning manok. Tapos ahintayin na lang niya na maprito. Ay for the go. Ay direct balik na ho tayo din sa inaluto namin kaldereta mga kamangyan, ay dinaglagay na ho kami diyan ng cheese. Tapos aring condensed milk, talaga pampasarap din ho yan dyan. Tapos nilagay ko na rin dyan yung carrot. At saka aring patatas. Ay nagpatulong na nga niya ako kay Kuya Julius nyo diyan sa paghahalo at talaga medyo masakit-sakit na rin sa braso. Hala, feeling kala mo naman ikalamay ang inahalo ay nilagay na rin pala niya dyan arihong green peas, tapos aring bell pepper. Kanina nagameryenda ho sila nanay niyang tinapay na yan. Abay kinuha na at nilagay na ho diyan sa kaldereta. Gawa nang yan daw ay pampalapot din diyan. O talaga inagawan pa sila nanay ng merienda. Salamat! Sinay ko na rin pala kung okay na ring suman mga kamangyan. Kumuha lang ho ako ng isa diyan para ites. Oh, ites! Siyempre yung mga gayaan minsan ay medyo matigas-tigas pa yung malagkit. O ay nakakahiya naman din sa mga kasamahan ko din kapag tinikman. At dahil nga ni ho okay naman na rin mga kamangyan, pwede nang ibenta. Wow, ibenta! Ay di arit nilipat ko na nga ni ho din sa isang lagayan para medyo mapalamig-lamig na para mamaya kapag akainin na. O ay di diretso. Tapos mga kamangyan, dati pala ng mga bata pa kami, gustong-gusto ko talaga na maging handa sa birthday ko yung hotdog na may marshmallow. Tapos tusok-tusok yun doon sa pinakang katawan noong puno ng saging. Baging yata yung tawag doon. Tapos nakita ko din doon sa photo album. Wow, photo album. Meron ako nung picture nung bata pa. Na yung handa pala sa akin. Hinandaan ako nila nanay noong yung nga yung hotdog na may marshmallow. Siguro ng mga panahon na yun ay nakakaluwag-luwag. Pero sabi, 1 year old daw ako noon. Gawa ng syempre, unang babae, talaga yung prinsesang-prinsesa ang turing. Kaya kung nga rin pala nabanggit yung mga kamangyan, gawa na ngayon ko lang naisip na bakit hindi kami nakapaganda noong gayon. Ay bata nga niyo pala rin may birthday, akala ko'y ako. Pero ayun, may mga lubo-lubo naman dito, may cake mamaya. O, ay dun pala ay matutuwa na yung si Asher. Sa susunod, bigyan na ng marshmallow na may hotdog. So, ari bali yung nagawa ko pala nila din yung mga kamangyan. Ari ho, yung padalawang salang noon nga niyong suman. Gawa lang yung kaldero ho, ay medyo maliit-liit. Sabi ko naman ho sa inyo, yung 3 kilo nga niyo nung malagkit, ay marami-rami na yung magagawa doon. So, feeling ko mga 36 na salang ito. Huy, sobrang dami! Maya ho pala mga kamangyan, ari at dumating na si paring Junyo. O, yan, may pinuntahan ho kasi. Ayan, palit-late, paluto na yung mga inaluto din So, yan yung nanay ni Asher, si Ate Tintin. Naks naman. So, ayan, dahil nga nihuluto naman na aring kaldereta, ay dinilipat na ho niya dyan sa isang lagayan. Nilipat na rin ho niya yung iba pang mga naluto kanina. Ay, for the go. So, ayan, dahil okay naman ang mga kamangyan, ay pwede na tayong kumain. Ay, for the go. So, ayan, bali, arin nga niyo pala yung mga handa ni Asher mga kamangyan. May cake, may kakanin, may pansit malabon, may suman, may lumpia, may pansit, may kaldereta, may kanin. Mga niluto ho din sa bahay ko, but yung iba naman ay binili nga ni ho doon sa bayan. So, ayun, bago nga niyo kami kumain diyan mga kamangyan, syempre nagpicturan muna. Kailangan mong i-enjoy yung bawat moment. Ay, napaka-OA. Ito na yung pala yung mga inasabi nila mga kamangyan. Kapag may kakayanan ka na dun sa isang bagay, kapag kaya mo nang gawin yung ganito, ganyan, paranas mo yun sa iba yung mga gusto mong maranasan dati. Tapos, sobrang sarap niya sa pakiramdam as in. Lalo na yung mga magulang, kapag may kakayanan na sila na iparanas dun sa mga anak. Lahat ng mga hindi nila naranasan dati, paranas dun sa anak. Tapos, yung saya na mararamdaman mo, talaga'y triple. Feeling mo masaya yung batang ikaw. Tapos, may napasaya ka pang ibang tao, gayon. So, dito kay Asher, alam ko naman na malaki talaga siya na mabuting bata dahil mana nga to sa akin. Grabe, napaka-humble. So, yun nga,
sana lumaki siya na may takot sa Diyos. Huwag mawala yung respeto at pagmamahal sa magulang, sa mga tao nakapaligid sa kanya. Nandito naman kami lagi para isupport siya, i-guide. Andyan yung mga lolo-lola, mga magulang, mga tito-tita, kapatid. So hanggat kaya namin talagang abigay namin lahat ng pagmamahal na deserve. Grabe naman yung message na yun, Asher. Bilis-bilisan mo na ng paglaki para maintindihan mo yung mga sinabi ko. Ayun mga kamangyan, grabe sobrang na-enjoy talaga namin yung pagkain. Nabusugo talaga kami. Ang dami din mga bisitang pumunta. So hindi na ho namin na-videohan dahil nga ni ho, nag-inuman na si na paring Jun. Salamat! Ay kayo mga kamangyan, huwag kayong basta-basta manood yan. Kayo ay pumarni na din eh. Tapos magdala na rin kayo ng silupin. Talaga alam ko naman yun yung mga gusto ninyo. Talaga naman balutin mo ako. Uy! So ayun mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page. At i-sharing video, no? Or hanggang dito na lang ang ating video. At ako'y makikipag-chismisan muna din eh. Bye-bye, love you. Huy!